Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Nida Corstiega. Sabi niya, ako Miss Durs, naniniwala talaga ako sa'yo. Ikaw lang palagi ang pinapakinggan ko dahil legit ang mga sinasabi mo. Hindi ako nakinig sa ibang vloggers, ikaw lang talagang gusto ko. Yaan mo na yung iba kung ayaw maniwala. Maraming salamat po sa suporta at syempre sa patuloy po na pagtitiwala Ginang Nida Corsiega. Sobrang nakaka-touch lang po itong mga sinabi ninyo na marami pa rin pala talagang sumusuporta at nagtitiwala sa akin kumpara po sa mga umuusig at nagsasabi po na fake news. And yes, hayaan na lang po natin yung mga hindi po naniniwala sa mga latest update natin tungkol kay Kim and Paula Avellino. Sabi ko naman po sa kanila mga kakimpaw na paniwalaan nila kung gusto nilang maniwala, pero kung ayaw po nilang maniwala, okay lang din po. Wala namang mawawala sa akin mga kakimpaw, kundi yung mga binabalita ko mula yan sa mundo ng social media. Ito po yung pinag-uusapan sa mundo ng social media. Kaya kung ano po yung good news, yun din po yung binabalita ko, Ginang Nida Corsiega. At sa mga haters or bashers, sige po, hayaan na lang po natin yan dahil alam kong mas marami pa ring nagmamahal at sumusuporta po sa atin. Huwag kayong mag-alala mga kakimpaw dahil patuloy pa rin po ako mag-update tungkol kay Kim and Paulo. Maraming salamat po sa pagsuporta. Mabuhay po kayo. At ang next comment naman mula po kay Ginang Alice Mantak. Sabi niya, naniniwala naman ako sa iyo, Mistress. Nami-misinterpret lang sila, akala fake news ang ibinabalita mo. Dahil ang news mo ay base sa mga nabalitaan mo din lang at sa mga nababasa mo din lang. Kaya nga pare-pareho lang din natin na di alam kung totoo ba or hindi. Pag nagkataon na di totoo, syempre iniisip ng nakakabasa na fake news ka, pero di nila nauunawaan na yun nga ay base nga lang din sa iyong napag-alaman na ibinabahagi mo lang sa mga kagaya namin na Kimpaw fans. Kaya naunawaan kita, walang fake news sa'yo. May pinagbabasihan ka lang, di ka nag-iimbento ng fake news. Yun ay yung pagkakaintindi ko sa mga content mo. Maraming salamat po sa komento. Ginang Alice Mantak, yes, tama po kayo sa inyong mga sinabi. And mostly po na nakukuha natin sa mundo ng social media, binibigyan po natin ng opinion and madalas pinapaliwanag po natin. And also may mga good vibes din po doon, like yung AI na mga picture mula po kay Carlos Miguel, sinasabi naman natin pag edited, di po ba? Sobrang nakaka-touch lang dahil ang dami pa pala talagang naniniwala at syempre sumusuporta po sa akin. And nakakaunawa sa takbo po ng mga update at vlog ko, like po ninyong dalawa, Ginang Nida and Ginang Alice Mantak. Yung iba kasi, 'di ba? Sige na lang po yung pangbabatikos and judgmental agad-agad, 'di ba? Hindi mo nila inuunawa yung takbo ng vlog bago sana sila manghusga or mag-comment mga kakimpaw. Pero ito lang yung lagi kong sasabihin sa kanila, kung ayaw po nilang maniwala, okay lang. At kung gusto lang maniwala, okay lang din. Basta ako nagbabalita at nagpapahayag ako ng aking mga nakukuha po na balita sa mundo ng social media. So maraming salamat po sa inyong dalawa. God bless po. Mabuhay po kayo. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa hapong ito at unahin nating pag-usapan ang tungkol dito sa post ng ABS-CBN PR na kung saan nakita ko nga po yung series ni Kim and Paolo Avellino dito na The Alibay. Sabi dito, from record-breaking online viewership to #1 debut and sustained chart presence, these shows prove
that Filipino stories could dominate the digital space. So yes, mga kakimpaw, kayang-kaya makipagsabayan talaga nitong mga gawang Pinoy, gawang Pilipino. Lalo na po itong The Alibay na talaga namang nagre-rate sa iba't ibang panig po ng ating mundo and sa iba't ibang panig din ng ating bansa. Kaya sana magkaroon po ng part 2 or season 2 itong The Alibay. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, ang tungkol naman dito sa pinangako ni Alt Inday Badiday sa mga Kimpaw fans na gagawa daw siya ng paraan para sa lahat ng ganap ni Kim and Paulo. Sabi niya dito, para sa mga Kimpaw besh, gagawa ako ng paraan sa lahat ng ganap nila. Alam mo na. So sana lang Alt Inday Badiday, tuparin mo itong sinabi mo na talagang isi-share mo yan at gagawa ka ng paraan para malaman ang ganap kay Kim and kay Paulo Abilino. Kasi marami kaming nag-aantay ng magiging project ng Kim Pao this 2026. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa regalo po ni Paula Abilino mga kakimpaw. Ito po yung Cartier na watch ni Chinita Princess na nakita nating sinuot ni Kim Chu ay nung nagpictorial po siya sa kanyang birthday nung nakaraang taon, 'di ba? Na ang nag-set up ay si Ate Lakam. Pero kaya pala todo po ang flex ni Chinita Princess doon sa kanyang Cartier po na watch. Yun pala ay regalo ni Paula Avellino at nagulat lang po ako sa presyo mga kakimpaw na nagkakahalaga po ng 16,600 US dollar mga kakimpaw. At kung ita-times natin yan sa current rate po ngayon, 59.34, ang kinalabasan mga kakimpaw, alam mo kung magkano? So, tinimes ko yung 16,600 times 59.34. Ang lumabas, 985,000.44 mga kakimpaw. So, halos 1 million na din mga kakimpaw. Almost 1 million. Grabe magregalo talaga si Paula Avellino. Yung bike na setup, 'di ba, yung kulay pink. Tapos itong Cartier na nagkakahalaga po ng kulang-kulang 1 milyon. So, grabe lang, 'di ba mga kakimpaw? Halos yung endorsement, no, yung TF ni Paula Avellino, yun na po yun mga kakimpaw yung ibinili ng Cartier po na watch ni Chinita Princess. Sabihin natin na 5 milyon yung TF ni Paula Avellino, tapos babawasan ng 1 milyon, di ba? Ang laki nun mga kakimpaw para lang sa regalo. Pero since special nga po si Chinita Princess, walang malaki para sa kanya. Basta masaya po si Kim Chu, lahat gagawin niya at ibibigay niya. Mapasaya lamang po. At syempre mga kakimpaw, maging espesyal itong birthday ni Chinita Princess. So ngayong taon kaya, ano kaya yung magiging birthday ni Paula Avellino? Yan yung dapat nating abangan. Kayo ba mga kakimpaw, anong say nyo dito? Please comment down below. And syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe.